Clara's POV. Hindi niya alam kung paano sila nakapasok ng bahay. Dahil lang tayong alam niya hindi siya nilulubayan ng mga hagkan at yakap ni Adrian. "Where is your room?" Pahingal na tanong nito nung nasa loob na sila ng bahay. Walang imik na hindi niya ang kamay ng binata habang di naghihiwalay ang kanilang mga tingin. Pagkapasok ng kwarto niya, agad na nagdikit ulit ang kanilang mga labi. Kumakapit ng mabuti ang dalawang kamay niya sa batok ng binata habang sa loob na iniewang ang labi. Hindi maikakailang pananabik nila sa isa't isa. Halos mapugutan na siya ng hininga. Nagiging malikot na rin ang binata. Kulang na lang punitin ito ang blouse sa suot niya. Bumitiw siya rito para matanggal ang tuluyan ng blouse. Wala nang sinayang na oras si Adrian at kaagad silang pinagsaluhan ng mainit na tagpo. Parang bagong laya si Adrian sa pagkuha kay Clara na para bang wala nang bukas. Humihingan na pabagsak na humiga na rin ito sa tabi niya. Tahimik na nakatitig lang silang dalawa sa kisame. Hindi niya alam kung ilang minuto silang hindi kumikilos at di nagsasalita. Maya-maya pa'y naramdaman niya si Adrian. "I'm sorry. This was a mistake. I really did not mean to." Apologetic ang tingin binigay nito sa kanya habang isa-isang pinulot ang mga damit at nagsimula ng magbihis. Mistake? Pinagsisihan ba nito ang nangyari sa kanila? Pakiramdam ni Clara at tinarakan siya nito ng kutsilo sa dibdib pagkatapos sila magsalo. "I feel so guilty. I am very sorry, Claire." Parang hiyang-hiya nga ito sa nangyari sa kanila. Ang ekspresyon ng mukha nito ay para bang nakagawa ito ng isang napakalaking kasalanan. Agad na bumangon si Clara, hinilang kumot para takpan ang kabuuan. Marahas sa sinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Nakapagbihis na ito pero para itong hilong-talilong na palakad-lakad sa harapan niya. Hindi nga yata ito matatahimik na gabang iyon dahil sa nangyari sa kanila. Nasasaktan siya sa inaasal ng binata. Nasasaktan ang puso at ang ego niya. It was nothing. Bakit ko umasakay para nakuha mo ulit ang pagkabirhen ko? Maiintindihan ko pa kung ba nagaganyan ka nung unang beses na isinuko kong sarili ko sa iyo. May kalakip na inis ang boses niya. Inalis niyang kumot na nakatakip sa kanya at walang anuman, tumayo na walang kahit ano. Pinilit niya ang sariling huwag maasiwa sa walang saplot niyang katawan para iparating ditong normal lang para sa kanya ang namagitan sa kanilang parang isa yung ordinaryong bagay. Natigilan ang binata at napatitig sa kanya. Pinulot niya ang mga damit at nilagay ang mga yan sa kama. Hindi siya nagbihis sa harapan nito. Kinapalan niya ang mukha na manatiling walang kahit ano sa katawan habang kinakausap ito. "Gusto nating dalawa ito, so stop acting like pinilit ka." Ines na nga talaga siya. "I didn't say that." "Tapos na, okay? We can just pretend it never happened. Isipin na lang natin na kainom tayo pareho or you can go now." Pagkasabi nun, dumiretso na si Clara sa loob ng banyo. Nang nasa loob na, saka siya umiyak ng umiyak. Itinapat niya ang mukha sa shower. Kasabay ng pag-agos ng tubig ay ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Nakapag-decide na ba itong ligawan ng tuluyan si Cassie? Kaya't guilty na guilty itong may namagitan sa kanila ulit? How can she be so stupid? Bakit di niya ulit pinakinggan ang warning sign ng utak niya? Matagal na natili siya sa loob. Sa tingin niya, umalis na nga rin ang binata. Pagkalabas siya ng banyo, hindi na nga niya nakita si Adrian sa kwarto niya. Mabilis na nag-uunahan ulit sa pag-agos sa mga luha niya. Tumunog ang phone niya. Binasa niya iyon. Nagbabaka sakaling babawiin ni Adrian ang sinabi kanina at magsasorry ulit dahil sa inasal nito. "I already locked the door downstairs. You can sleep and rest now." Kay Adrian nga galing ang mensahe. Pero mas lalo siyang napaiyak na mabasa iyon. Hindi niya na naiintindihan ang nangyayari sa kanila. Gulong-gulo na siya, di na matahimik. Nangihinang napaupo siya habang nakakapit nang mahigpit sa buhol ng towel. Ayaw niyang maranasan ng mga anak ang naranasan niya ngayon. Ayaw niyang ilagay sa magalong sitwasyon ng dalawa. Alam niya hindi maiwasang malaman ni Adrian ang totoo sa katagalan. Napagpasya niyang bumalik na lang ulit ng London kasama ng mga anak. Sa sunod na buwan na ang flight ng mga ito papunta ng Pilipinas. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi na sila mananatili pa ng bansa. Hahayaan niya na lang na magbakasyon ng mga ito na ilang buwan, pero sabay na silang babalik ng London. Sinubukan niyang kumbinsin ng lola na sumama sa kanila kahit alam niyang mas gugustuhin talaga nitong manatili ng Pilipinas. Ipapaliwanag niya na lang ang tungkol sa pinangangambahan niya at sigurado siyang mapapayag niya rin ng matanda. Kung pwede lang pigilan niya namang ito sa pag-uwi, pero ayaw niyang ipagkait sa lola niya ang pagkakataong makauwi ng Pilipinas.
Ilang taon din itong hinintay ng matanda. Isa pa, gusto niya rin makatungtong man lamang ang mga anak sa Pilipinas. Imbes na sa bahay niya pananatilihin ng mga ito, iuwi niya lang ang anak sa bahay ng lola niya. Doon mananatili ang kambal hanggang makabalik ulit sila ng London. Sa kabilang banda, si Clara na ang kusang umiwas sa binata pagkatapos ng gabing yon. Kapag alam niyang nasa building nila ito, ay dumediretso na agad siya sa loob ng opisina niya. Kakalabas lang ng unang edisyon ng collaboration magazine nila. Mataas na agad ang sales doon sa unang linggo pa lamang ng release. May posibilidad na kailangan nilang mag-produce ulit ng maraming kopya dahil malapit na yung ma-sold out. May meeting ang dalawang kumpanya para i-discuss ang success ng collaboration nila at yun ay kasalukuyang ginaganap sa conference room nila. Alam niya nandun ang kambal. Nagpaalam siya sa ina na hindi mo nasasali sa meeting dahil tatapusin niya lang ang mga designs niya. Alam niya gustong magtanong ng mama niya sa kanya dahil parang nakakahalata na rin to. Mabuti lang hindi pa muna niya kinukulit ito tungkol sa eksaktong detalye ng pag-iwas niya kay Adrian. Kanina pa siya nakatitig sa sketch ng damit na hindi niya matapos-tapos dahil busy ang utak niya sa kakaisip sa ginaganap na meeting sa itaas. Kung gugustuhin niya, pwede pa siyang humabol. Gusto niya rin kasing marinig ang magandang balita pero ayaw niya na makita ulit si Adrian. Halos isang buwan na yata mula nang huli silang nagkita ng binata at yun ay yung gabing may nangyari ulit sa kanila. Sa loob ng ilang linggo, halos gabi-gabi yata siyang umiiyak. May nakadagdag pa sa sakit ng puso niya ang regular na pagtawag ni Cassie sa kanya kahit busy na rin to sa trabaho. Hindi niya makakalimutan ang sobrang sakit na naramdaman nang sabihin ng kaibigan na sa tingin nito, in love na ito ng totohanan. Para pa nga siyang nasabugan ng bomba na mabanggit ng kaibigan na may isang lalaki na formal lang na naliligaw dito. Hindi niya kayang itanong dito kung sino iyon dahil may ideya na siya kung sino. Ayaw niyang makumpirma ang katotohanan iyon sa bibig ng kaibigan. Araw-araw nitong kinukwento kung gaano ka-sweet ang lalaki. Pakiramdam nga ron nito ngayon lang ito tinamaan talaga. Wala man tong nabanggit na pangalan, hindi pa rin niya maiwasang mapaiyak sa tuwing binababa na nito ang phone. Ayaw niyang makita muna ulit ito ng harapan, lalo na si Adrian dahil hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanan. Ang tayong magagawa niya lang sa ngayon, iwasan muna ang dalawa. Napatingin ulit siya sa sketch niya at saka inis na nilamukos iyon at itinapon sa basurahan sa tabi. Ilang buwan na lang at gaganapin ang engranding launching ng mga designs niya. Yon ang magiging una at huling launch ng designs niya habang nasa Pilipinas pa siya. Kinausap pa niyang ina tungkol sa proyekto niyang iyon dati pa at todong suporta nito sa kanya. Kahit nung nasa London pa siya nakaplano ng lahat. Yun kasi ang magsisilbing instruction niya. Introduction sa designing business lalo na sa Dashing Ash Agency. Naisip niya kasi dati na kung malabo mong mangyari na magiging bride siya, sa ngayon gusto niyang maranasan yon kahit man lang sa pamamagitan ng designs niya. Ang malaking event gaganapin sa June dahil sakto ang tema ng mga gawa niya. May ginawa siyang design na isang wedding gown na gusto niyang maisuot ko siya ang magiging bride. Matagal lang tapos ang initial design niya at tinadagdagan niya kapag may naisipan siyang bagong ideya. Ang plano, gagawa siya ng design ng mga susuotin na isang buong wedding entourage. Iginuguhit pa lamang yung design sa lahat ng mga damit. Kapag tapos na, saka sila pipili ng mga models. Sa mismong araw na event, gagawin ng pictorial sa loob ng simbahan. Para talaga siyang kasalan, minus the real ceremony. Pili lang ang makakasukses sa pictorial sa simbahan. Pero kapag lilipat na sa reception, doon nagaganapin iyon sa isang venue. Nakakayaning tumanggap ng maraming mga bisita na makakapanood ng fashion show ng buong entourage ng kasal. Ang nakakapanabik sa event na iyon, siya mismo magsusuot ng bridal gown na gawa niya. Napangiti siya na makitang disenyo ng mga damit na ipapasuot sa mga anak. Ang mga ito kasi ang magiging flower girl at ring bearer sa show na iyon. Di niya naman inaanunsyo na anak niya ang mga ito kaya di naman siguro siya magkakaproblema kung sakasakali man na makita ni Adrian ang kambal nila. Ang kaso, parang pinagbiyak na bunga si Adrian at si Cheska. Huminga siya ng malalim. Magagawa naman siguro yun ng paraan sa pamamagitan ng make-up. Nawala na sa isip niya ang binata at si Cassie nang maalalang darating na palamang anak niya at ang lolang 2 linggo mula ngayon. Sabik na siyang makita mga ito. Nakakalungkot lamang na hindi niya pwedeng patirahin ng kambal sa bahay niya para makaiwas kay Adrian. Mas gusto niyang maniguro dahil malaking gulong mangyayari kung magkaganon. Isa pa, ilang buwan lang namang mananatili ang mga bata sa bansa
at babalik din sila ng London. Hindi pa niya nabanggit sa ina at lola niya ang plano. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Alam niya malulungkot ang mga ito sa desisyon niya pero sigurado naman sa suportan siya ng dalawa lalo na kapag nalaman ng mga ito ang pinakadahilan niya. Kinuha niya ulit ang design ng bridal gown niya. Malungkot na napatitig siya roon. May susuot niya kaya iyon sa totoong kasal? Marami ang mga nagpakita ng interes sa kanya kahit nung nasa London pa siya. Pero parang siya talaga ang may problema. Ipinapangako niya na kapag bumalik na siya ng London, hindi niya na isasara ang puso sa ibang lalaki. Gusto niya rin naman bigyan ng buong pamilya ang mga anak. Hindi nga lang niya maibigay si Adrian sa mga ito. Gaya ng inaasahan na niya, hindi ang tipo ni Adrian na nakatari ng kasal. Hindi pa rin to sa asawa, sa pagbubuhay binata nito. Ginagawa lamang nitong alibay ang guilt na nararamdaman kuno para wag niya itong habulin. Alam niya, natatakot pa rin to sa commitments. Ano nga asahan niya? Maging irresponsable kaya itong ama ko sakasakali? Masyadong buhos ang isip niya sa binata at mga anak, kaya hindi niya narinig ang mahihinang katok sa pinto. Nagulat siya nang biglang bumukas iyon at pumasok ang seryosong si Adrian. Blanco nakating lang siya sa binatang lumapit sa mesa niya at naratiling nakatayo sa harapan niya. Parang gusto niyang mahawakan ang mukha ng binata, lalo't may nakikita na siyang mumunting bigote sa mukha nito. We haven't started the meeting yet. I don't want to start hanggat hindi kompleto ang mga dapat kasala sa meeting. Nakapamulsa na ang dalawang kamay nito habang nakatitig sa kanya. Kumurap-kurap lang si Clara at hindi umiimik. Claire, if you cannot attend the meeting, then we will just reschedule it. Saka lang siya parang nahimasmasan nang tawagin siya nito sa palayo nito sa kanya. Yumuko siya at walang anumang ipinagpatuloy ang ginagawa. You can proceed without me. Wala naman talaga ako exact position pa, especially sa collaboration project natin. Nakikiobserba lang muna ako. Ang lahat ng head namin nasa conference room na pati si Mama. Hindi niya ito tinitingnan at kunyari gumuhit na ulit sa blankong papel. Hindi nagsasalita. Lumapit pa ulit si Adrian sa mesa niya. Maya-may narinig niyang tunog ng papel na kinuha nito. Hindi siya nag-angat ng tingin dahil nakatutok ang mga mata niya sa papel na ginuhitan lang niya ng mga doodles nang hindi niya namamalayan. Ikakasal ka na? Narinig niyang hindi makapaniwalang tanong nito. Naguluhan siya kung bakit naisipin ng binata, kaya't napatingin na rin siya dito. Saka lang niya naintindihan kung bakit pumasok ang tanong na iyon sa utak ni Adrian. Mabilis na tumayo siya, akmang kukunin ng papel na hawak nito. Umatras ng konti si Adrian para hindi niya maabot habang titig na titig pa rin to sa bridal gown na nakaguhit sa papel. Give me that. Matigas sa sabi niya at natiling nakatayo na lamang at di na nagtatangkap ang abutin ng papel dahil baka mapunit pa iyon. Nakita niya ang hindi may paliwanag na reaksyon ni Adrian nang tumingin sa kanya. Do you love him? Seryosong tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. Natigilan siya at ang binata mismong nasa isip niya nang itanong iyon ni Adrian. Yes. Ang sagot niyang iyon ay ang tuluyang pag-amin niya sa sarili patungkol sa nararamdaman niya kay Adrian. Napatiimbag ang ito at ibinaba na sa mesa ang hawak ng papel. If you love him, then why did you offer yourself to me over and over again? Nakita niyang parang galit sa mga mata nito. Naparunok siya. Sakalang pumasok sa utak niya ang sinagot niya sa binata. Inaakala nga pala nitong may boyfriend siyang naiwan sa London. At ang talong nito ay patungkol sa lalaking iyon na hindi naman talaga nag-i-exist sa buhay niya. How can you marry someone when you are still attracted to me? How could you cheat on someone you love? Will you be able to resist your desire for me if you are already married? O wala ka talagang balak na manatiling faithful kahit kasal ka na? Hindi na maikakaila ang galit sa boses ng binata. Hindi niya matukoy kung saan ba ito nagagalit talaga. Sa kaalaman mong ikakasal na siya o sa pagtataksil niya sa imaginary boyfriend niya. At anong sinabi nito kanina? Attracted siya dito at kinasasabikan niya pa rin to? The nerve! It is none of your business, Adrian, if magiging faithful wife ba ako or not. If ever ngang hindi, don't worry. Hindi ikaw magiging kabit ko dahil babalik na ako ng London. Sa inis niya, sinakyan niya na lang lahat ng iniisip ito sa kanya. Hindi siya kakikitaan ng anumang reaksyon nang sabihin niya iyon. Matagal na nakatitig lang ang binata sa mukha niya, parang di makapaniwala sa narinig. Maya-maya nag-igting na ulit ang panga nito sa tinitimping emosyon. Nilalabanan niya ang nagngangalit na tingin ng binata. Ito na ang kusang sumuko nang walang imik na tumalikod ito.
We will proceed with the meeting without you then. Congratulations, by the way. Dugtong nitong nakatalikod pa rin. Lumabas nga ito ng opisina niya. Nang mawala na to sa paningin niya ay nakahapong napaupo siya muli. Ayaw niyang bigyang kahulugan na naging reaksyon nito. Ayaw niya kasi magkamali na naman ang inaakala. Mabuti na nga yung gano'n ang tuluyan na nilang iwasan ng isa't isa. Sa kabilang banda, kanina pa siya hindi mapakali. Kulang na lang ilahin niyang oras. Kasama niyang mama niya pati na si Harold sa airport. Ngayon kasi darating ang lola at ang mga anak niya. Hindi niya inaalis ang mga mata sa bukana kung saan dumaraan ang mga pasahero. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman na makita ang lola niya na hawak sa magkabilang kamay ang kambal niya. Mabilis tumakbo siya papalapit sa mga ito habang panay ang kaway para mapansin siya. Ilang buwan pa lang naman mula nang huli niyang nakita ang mga ito pero pakiramdam niya ilang taon na sila nagkahiwalay. Lumiwanag kaagad ang mukha ng dalawang anak na makita siya. "Mommy!" Sabay na sigaw ng mga ito at palundag-lundag pa. Kahit alam niyang gusto ng mga anak tumakbo palapit sa kanya, hindi ito binitawan at iniwan ng lola nila. Mabilis niyakap niyang lola at saka nagmano rito. Hinalikan sa pisngi nang tuluyan na makalapit sa mga ito. Pagkatapos yumuko siya para yakapin naman ng mga anak. "Mommy, I can't breathe!" Reklamo ni Andrew nang yakapin niya ito na mahigpit. Natatawang nilugan niyang yakap sa anak na lalaki. Bumaling naman siya kay Cheska at hinagkan muna ang mukha nito bago yakapin na rin. Hindi ito nagreklamo man lamang bagkus, yumakap din ito na mahigpit sa kanya habang tumatawa. "Mommy missed both of you." Gusto niyang maiyak na ewan. Nakita niyang niyakap na rin ang ina niya ang lola niya habang si Harold tahimik na nakamasid lamang sa kanila. Pinagpapasalamat niyang naging okay ng relasyon ng mama niya at lola niya mula nang pinayagan itong lumapit ng lola niya sa kanya. Tumayo siya ng maayos. Hinawakan sa magkabilang kamay ang mga anak at nakangiting tumingin sa lola niya. "Welcome back, La." "Salamat, Apo. Namiss ka namin ng mga anak mo." Alam niya masayang masaya ito at sa wakas, nakabalik na ng Pilipinas. "Tito Harold!" Pasigaw na bati ni Cheska na makitang lalaki. Saka lang din yumuko ang lalaki para pisilin ang pisngi ng kambal. "Ang lalaki niyo na." "Of course, Tito. It would be right if lumiit po kami." Nakakunot noong sagot ni Andrew. Natawa silang lahat dahil mukhang saniligoso nga ng anak ang komento ni Harold. Masuyong kinurot ni Harold ang pisngi ng bata at ginulo ang buhok nito. Dediretso sila ng uwi sa bahay ng lola niya. Busy ang mga kababayan nila sa pangunguna ni Alicia sa paghahanda ng munting salo-salo sa pagdating ng lola at mga anak niya. Ang malaking van ng ina ang gamit nila para magkasya silang lahat. Ang mga anak niya halos ayaw niyang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. "So this is Pinas, Mommy?" Sumilip pa si Cheska sa labas ng bintana habang bumabiyahe pa sila. "So this is Pinas, Mommy?" Sumilip pa si Cheska sa labas ng bintana habang bumabiyahe sila. "Yup, nagustuhan ninyo ba?" Sinuklay-suklay niya ang buhok ng dalawa gamit ang mga kamay. "Anywhere with you, Mommy, is beautiful." Idinikit pa ni Andrew ang mukha sa leeg niya at yumakap ang lalo. "Aw, so sweet naman." Touch na touch siya sa sinabi ng anak. Si Cheska pumunta pa malapit sa bintana at tumingin sa labas. "I am going to love it here, Mom. I'm really happy that we will be living here na." Excited na sabi ni Cheska na hindi inalis ang tingin sa labas ng bintana. Bigla siyang natigilan. Hindi pa rin pala niya nababanggit sa mga ito ang pagbabago ng desisyon niya. Hindi niya muna bibiglain ng mga anak dahil alam niyang madidisappoint lang ang mga ito. Hahayaan niya munang i-enjoy ng dalawa ang bakasyon nila sa Pilipinas. Hindi man lang nakatulog ang mga ito sa kabaan ng biyahe. Dalawa lang dalawa sa kakatingin sa lugar na dinaraanan nila. Kinakausap niya ang lola niya at kinakamusta habang busy pa ang mga anak sa ibang bagay. Hindi maikakailang kasiyahan at pananabik sa boses ng lola niya habang kausap nila ito. "Maayos na bang bahay natin na makita mo, Apo?" Ngumiti si Clara bago sumagot. "Opo naman, La. Parang di lang tayo umalis sa ayos nun. Alagang-alagay ng kinuha naming tauhan na maglinis doon ng regular." "Mabuti naman. Iba talaga ang samyo ng hangin sa bansa natin." Ako ay naiiyak na at sa wakas nakatungtong na ulit ako ng Pilipinas. "Ma, wag ka nang umiyak at nandito na nga tayo." Kanda haba ang leeg nito kakatanaw sa harap.
Napahawak ito sa bibig ng unti-unting nasilayan ng bahay. Maya-maya humagulhol na makita ang maraming tao sa labas ng bahay nito. Mga kamag-anak at mga kababayan nila ang mga iyon. Nakita niya si Alicia nasa pinakaharap at may hawak na malaking banner para sa lola at mga anak niya. Curious na napatay na rin ang anak niya habang nakatingin sa mga tao naghihintay sa labas. Hindi pa man huminto ng tuluyan ng van, tumayo na rin ang lola niya. Hinawakan na lang ito ng ina niya para wag matumba. Mabilis na bumaba si Harold para pagbuksan sila ng pinto. "Welcome back, Nana Aguada." Magkapanabay na sigaw pa ng lahat. Agad nang dinumog ng yakap at tagka ng lola niya. Hindi maawat-awat ang iyak ng lola niya dahil sa mainit na pagsalubong ng mga ito sa matanda. Pagkatapos bumaling naman ang pansin ng lahat sa kambal niyang nanatiling tahimik habang nagmamasid. "Ay, nakita na rin kayo sa wakas ng ninong ninyo," masiglang sabi ni Alicia at nilapitan ng dalawa. Agad naman ngumiti ang mga anak sa kaibigan dahil kilala na ng mga ito ang babae through video chat. Regular kasi ito nagvi-video call sa mga anak kahit yung wala na siya sa London. "Ninang Alicia," sabay na niyakap ng kambal ang kaibigan. "Naku, ang cute ninyo lalo sa personal. Mana talaga kayo sa akin." Lumapit na rin ng mga kamag-anak at kababayan nila at nakibati na rin sa mga anak niya. Mabuti na lang sanay makihalubilo sa mga tao mga ito, kaya hindi ito natatakot kung may kumargas sa mga ito. Inakbayan niya si Alicia habang akay naman ng mama niya, ang lola niya, nang papasok na sila ng bahay. Hindi makapaniwalang nilibot ng lola niya ang tingin sa kabuuan ng bahay nito. Kitang-kitang kasiyahan sa mukha nito, pero nalulungkot din siya sa isiping hindi rin naman magtatagal ang kasiyahang iyon dun sa pagbabago ng isip niya. Ayaw man niyang iwan ulit ang ina sa Pilipinas pero kailangan niyang gawin yon para sa mga anak din. "I thought you're all happy that we're already here but why is everyone crying?" Napalingon silang lahat sa nalilito ulit na mukha ni Andrew, nakarga ng isang pinsan niyang lalaki. Napuno na ulit ng tawanan ng paligid kahit mas marami sa kanila ang may luha sa mga mata. "Andrew, sometimes when adults are happy, they just wanna cry," sabat naman ni Cheska. Mas lalo naging malakas ang tawanan dahil sa sinabi niya ng anak. Tuluyan ang gumaan ang mood ng lahat dahil sa mga cute niyang anak. Wala ni isa mang umiyak. May mga malalaking mesang puro ng pagkain na nasa labas ng bahay ng lola niya. Nagpaiwan na ang iba sa labas at tinayaan lang sila at ang malalapit na kamag-anak at mga kaibigan ang pumasok sa loob ng bahay para samahan ng matanda na makitang muli ang bahay sa loob niyon. Hindi naman sila nagtagal sa loob at lumabas ng muli. May inarkilang sound system ang kamag-anak nila, kaya't napuno na masasayang tugtugin ng labas habang naghahanda na sila ng munting salusalong iyon. Walang kapaguran ang lola niya na inisa-isang kausapin ng halos lahat ng mga bisita. Iniyaan niya naman makihalubilo ang mga anak sa iba pang mga batang nararoon. Kontentong tinitingnan niya ang mga ito habang nakaupo sa ilalim ng malaking kahoy. Kaya nga bang kalimutan ni Clara si Adrian alang-alang sa kanilang anak? Tama ba ang magiging desisyon niya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.